Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Alam nyo ba na hindi lang pala sa Ghost at flood control project nagnanakaw yung mga magnanakaw sa gobyerno. So pati yung farm to market road, di ba? Yung pondo ng DepEd, pondo sa pabahay ni Bongbong Marcos, lahat yun, lahat ng merong pondo, ninanakawan pa na ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At ang ito pa, isa sa mga nakakabahala, pati na rin yung mga, alam nyo, yung insurance mismo ng bangko, ninakawan din pala ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike ka rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Meron lumabas na balita yung insurance ng bangko ay tinanggalan, binawasan. Okay? Basta sandali hanapin ko yung data ko kasi sinulat ko na, hindi ko lang naipaliwanag dun eh. Yung sa bank, wait ito yung yung problema sa bank insurance na binawasan nila ng pondo na supposedly pinopondohan niya ng gobyerno to make sure na hindi ba pag nabangkrote ang bangko may pambayad sa mga tao na nandoon ang savings nila. Pero ang ginawa ngayon, itong huling budget, binawasan niyang insurance na yan. Saan na yun? Isipin mo, no? Ini-encourage tayo ng gobyerno na mag-ipon ng pera sa bangko dahil sinasabi naman nila secure naman yung pera sa bangko dahil nga meron niyang insurance which is yung PDIC na if ever na malugi yung isang bangko, makukuha ng mga depositor yung kanilang savings once na ganun mangyari. Pero dahil sa sinasabi ngayon ni Banat Bay na parang instead na maging confident ka na yung pera mo once na secure, whatever happens, parang magdadalawang isip ka dahil binawasan ng pondo yung insurance na supposedly yun yung magsasubsidize if ever na mangyari ngayong bangkarote ng isang bangko. Wait. Eto, hinahanap lang natin yung notes natin dyan. So, ang ginawa ng gobyerno to, binawasan po yung budget na yon. At dahil doon, nagkaroon ng problema pagdating po sa pagsisigurado na pag nabangkarote ang mga bangko, ay may pambayad sa mga taong nag-deposit dito. Kasi di ba makikita nyo yun, meron nyo sa bangko na may pagka nag-bankrupt ang bangko, ito lang ang mababayad ng bangko, ganyan. May nakasulat yan eh. Nakalagay dyan. Pero dahil binabanga yung budget doon, naku po, nagkaloko-loko na. Totoo. Hindi ko sinasabi mangyayari yan. I'm not saying and I'm really hoping it will not happen. Pero dahil nga doon sa pagbaba na yun, marami nangangamba na, uy, sandali, baka mamaya madali tayo dito. Yun ang niyan. Nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ang unang tatamaan dyan, yung mga rural bank, yung mga maliliit na bangko. So, siyempre, yung medyo malaking bangko, kahit paano, confident ka dyan na matibay yung kanilang yung stability ng bangko. So, doon ka mostly magbibigay o magdi-deposit or mag-save ng pera. Pero sa mga rural banks, yung mga maliliit na bangko, yan yung mas tatamaan ng todo. At posibleng yan yung isa sa mga magiging dahilan kung bakit marami magsasara mga maliliit na bangko, especially nasa mga probinsya, yung mga rural bank. So, yung ginagawa nilang yan, na ninakawan pa nila yung insurance, para lang, alam nyo yun, may paggamitan silang personal na agenda. Kababayan, ito matindi. Kaya binawasan yung budget na yun para ponduhan ang mga unprogrammed budget o allocation na tinatawag nila. Pambihirang buhay. Ayan na naman tayo. Kasi ngayon, sabi nga nila,
allocation na daw ang tawag doon sa yung dating pork barrel. Alam mo yun, yung pork barrel. Ngayon, allocation na tawag. Iniiba-iba lang nila yung iniiba-iba lang nila yung tawag, pero alam mo yun, pareho pa rin yun na Ito yata yung tinatawag nilang allocable tsaka yung non-allocable. So, sa term ng nung hiniring niya sa Senado, hindi rin lang maintindihan kung ano yung word ng allocable na yun kasi wala naman talagang direct words dun eh. Kumbaga wala namang meaning, walang words na allocable eh. Pero naglagay sila ng sarili nilang yun nga, yung pagpalit doon sa pork barrel, which is yun nga yung allocable tsaka yung non-allocable. So, medyo naging confusing yung mga senador doon dahil nga hindi rin nila maintindihan bakit naglagay ng pondo at hinati pa para doon sa allocable tsaka sa non-allocable. Nagkakaroon talaga ng nakawan, ika nga. Sabi ko, ano ba namang klaseng bayan talaga to? Pero kung gusto ninyo magpatuloy sa ganyang klaseng buhay, bahala kayo. Ito yon ha. Ito yung pinuna. Sabi ni Russell Stanley Q. Geronimo, yung siya po ay abogado at profesional sa larangan ng finance, corporate law transaction. Founder yan ng CEO at Geronimo Law, isang full-service law firm sa Pilipinas. Founder din at CEO ng Strago, isang finance and accounting advisory. Ang pinag-usapan dito yung PDIC. Okay? Ano ba talaga nangyari sa 107 billion ng PDIC? Okay? Ito yan. Ang sabi, ang PDIC, bakit mahalaga ang pera nila? Dahil sila ang insurance ng pera mo sa bangko. Kung biglang may bangkong bumagsak, PDIC magbabayad sa mga nag-deposit nito. Okay? So, ibig sabihin nun, may trust fund sila. Noong 2023, 310 billion ang laman. Noong 2024, naging 203 billion. Bumaba. Dahil meron daw kinuhang 107 billion. Nakigets ninyo? So, binawasan ng 107. Saan napunta yung 107? Sabi ng DBM, sagot to ng DBM, ginamit sa 2024 program appropriation. Sa madaling salita, ginastos sa flood control. Na posibleng ipinambayad o pinandonate doon sa ICC para lang kay Pangulong Duterte. Para hindi na makauwi si Pangulong Duterte. Kaya kahit anong hearing ang gawin sa ICC, kahit anong depensa pa gawin ng legal team ni Pangulong Duterte, hanggat nakaupo si Bongbong Marcos, hindi pa uuwiin si Pangulong Duterte. Maswerte na lang kung aabot ng 3 taon pa si Pangulong Duterte. Baka sakali, pag naupo na si Sara Duterte bilang presidente, yun pa lang siguro may chance na makauwi si Pangulong Duterte. Pero ngayon, malabong-malabo pa sa sabaw ng pusit na makauwi si Pangulong Duterte dahil diyan nila posibleng kinukuha yung pondo para yung ICC pigilan ang lahat ng pwedeng mangyari na makauwi si Pangulong Duterte. Saan galing? Sa pondo ng PDIC. Gago! Grabe talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Lahat ng pwedeng pagkakitaan, lahat ng nakitang budget na may malaking pondo, doon nila talaga, alam yun, titirahin, tulad nila ng PhilHealth, di ba? Nagyabang na si Bongbong Marcos na isosoli daw yung, I think, 600 billion yata yun. Pero until na, wala pang sinosoli si PhilHealth. Salita lang, ngak-ngak lang ang ginawa ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, pati insurance ng bangko, kinuhanan pa rin ng pondo para lang ipanakaw, para ipambayad daw doon sa ICC para hindi pa uwiin si Pangulong Duterte. Ganyang kagarapan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sabi nga dito, dahil nabawasan ng pondo, bumaba ang deposit insurance coverage ratio.
Kung dati, 8.8, ngayon 5.5 na lang. Naku po. So, ibig sabihin, mas lumiit ang ipon ng gobyerno na pang-rescue kung magkaroon ng pagbagsak sa mga bangko. Kung may isang malaking bangko na mag-collapse, baka sakto lang ang pondo, borderline risky, ika nga. So, ano mangyayari? Sa madaling salita, mas mahina ang kalasag ng banking system, mas madaling ma-shake ang confidence ng publiko. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa bangko, magwi-withdraw. Posibleng finance crisis yan, domino effect. Paano ngayon yung 107 na nawala na? Oh, umamin ng DBM nagsabi nila oo sa unprogrammed flood control projects, ginastos yung 107 billion. Eto matindi. Sabi ng DOF Secretary, naglabas ng bomba. Ano yun? Meron daw 118 billion na ghost project sa flood control noong 2023. Kung ipagtabi mo ang numbers, 180 ng ghost project, billion na 118 billion ng ghost project. Yung 107 billion galing PDIC. So therefore, ginamit yung pang ghost project, yung kinuha sa PDIC na 107 billion. Posible kaya doon din kinuha yung insertion ni Bongbong Marcos na 100 billion. Pati yung anak niya si Sandro Marcos na 50 billion. So possible kaya doon para hindi kagad madaling kahanap. Kasi kung walang raise ng issue na to, malalaman ba natin na pati yung insurance ng bangko ninakawan pala ng mga magnanakaw na kaalyado ng Marcos. Ganyang kagarapal ang Marcos administration. Imagine niyo yun, mga kababayan. Tayong mga nagdi-deposit sa bangko, nabawasan yung insurance natin. Ibig sabihin kung magkaloko-loko. 'Di ba? Kung magkaloko-loko, wala na. Nabawasan na ng 107 billion. So, ibig sabihin nito, nga tayo, kung sakasakali. Ang matindi, okay lang sana kung ginamit sa tama. Hindi. Ibinigay sa mga congressman, sa mga senador, at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno.